The keys to a blessed life. Ito yung mahalagang bagay na dapat nating ma-achieve. A blessed life, no? Mapagpalang buhay, pinagpalang buhay. Unang mahalaga into a blessed life. Call. Anong ibig sabihin ng call? Ibig sabihin, sa James 33:3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Hindi natin kayang bilangin. Milyong bagay ang hindi natin alam. Nasa kamay ng Diyos. Call to me. Ibig sabihin ng call, pray. Tumawag kayo sa akin. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, sabi ng Panginoon. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay na hindi mo nangalaman. Dakilang bagay. So, ibig sabihin, tayong lahat ay nasa harap ng napakaraming dakilang bagay na dapat nating maranasan o marating. Sa Psalm 16:11, it says, "You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. You make known to me." Ilalatag ng Diyos yung daan ng buhay o landas ng buhay. Bubuksan niya yung karunungan ng bawat isa sa atin. No? Okay ba sa inyo yun? Amen? Kasi hindi naman talino ang kailangan natin eh. Ang kailangan natin, karunungan mula sa kalangitan. There is fullness of joy when you call on the Lord. So yung pangalawa, yung susi, no, into a blessed life is listen. When you call to the Lord, of course, you have to listen also. Kaya pag nagdarasal tayo, ang dal-dal-dal mo, hindi mo naman pakinggan naman yung sasabihin ng Diyos. Anong magandang katangian na nangyayari kapag ka ikaw ay nakikinig? Yun ang mga natututo. Kasi maraming nakinig, pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwa. Hindi walang love. O pag pinagsama mo, it's the heart. Ano sabi dyan sa John 10:27? My sheep hear my voice, I know them. Kilala ko ang bawat isa sa kanila. And they follow me. Another key into a blessed life. See, mga eagles, their eyes are specially designed for long distance focus. Sa buhay natin, nandiyan ka, kailangan makita mo yung napakatinding grasya na alam mong, it is the Lord. This is not me anymore. Kailangan ikaw magtaka ka sa nangyayari sa'yo. Kailangan nagugulat ka, ba't ginagawa to? Ang dami kong pangarap sa buhay. Pangarap ko siya, gusto ko siya, hindi nawawala sa isip ko, pero iba yung ginagawa ko. Iba yung pakiramdam ko. Lord, thank you. May bago. Ikaw yung nag-aayos sa akin. Malayo na, no? Talagang yung journey mo ay may liwanag. Dito ako dinadala ng Diyos. May mangyayari sa buhay ko. Hindi masasayang ang bawat araw ko rito. Ang Diyos ang bahala sa akin kasi siya yung tumutulak sa akin. May nakikita akong liwanag sa buhay ko ngayon. There's no darkness anymore. Inalis ako, inugot ako. Nilagay ako sa liwanag ng Panginoon. Nandun na tayo. You call, you listen, and you have seen the glory of God. Sabi nga, vision is successful leadership characteristic. You must have a vision that guides and leads your team towards the community's goal. You have to shine. Maramdaman nila yung lakas mo. Maramdaman nila yung karunungan mo. Nakikita nila yung kakaibang uri ka. Ikaw yung dapat na fully charged. You have to guide and lead your team again and again. Sana hindi lang ikaw ang maging kasiyahan nila, kundi kasiyahan mo rin sila. Buong-buo. Sama-sama. Happy together. The next one is the heart. Ano ba yun? Sabi nga in Matthew 5:8, it says, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." If you have the purity of heart, of course, you have the purity of intention. At ito yung ibig sabihin ng Panginoon. 1 Samuel 16:7. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yung puso mo ba ay puso ng isang lingkod na tapat o isang lingkod na kahit na lang ng dahilan gagawin mo? God is always interested in the direction of our hearts. Direksyon mo. Ano bang ginagawa mo ngayon? Hello? Bakit ka ba nandito? Ano bang direksyon ang gusto mo? Ano bang laman ng puso mo ngayon? Pure heart is a condition for receiving God's blessing. God's blessing is the presence of God. You have to call, you have to listen, you have to see, you should have a purity of heart. Then, pinakamahalaga, act. Pakibasa nga ng malakas. So meaning to say, if you don't act, you don't trust God. Yung action mo, nandyan yung trust mo. Kita mo yung sign ng isang leader, pag iniwan ng plak, walang pagmamahal sa plak yun. Pag hindi ayos yung kanyang reason, walang pagmamahal yan. At kawawa, magiging malnourished. Ang pagkilos ay nagbibigay ng tiwala. But if you don't act, forget everything what I shared this evening. Forget everything if you don't want to act. Nandun kami sa mga madre sa Marikina. Karamihan doon mga may edad na, yung mga matatanda na sa iba't ibang
congregation nila, dun na. Take care of your mind. And be contented of everything. My dear friends, contentment. Pag may peace ka, you are in a state of prayer, just like the 96 years old. Dami kong natutunan, mga kapatid. Simpleng araw. That I heard these stories, nakakaiba. That it touches my heart. Sabi ko, I'm still far away from the many things that I have to do in my life. I have to achieve what I heard at maging ako si ako. My dear friends, please, act. Commit your action to God. And that is your trust. Jesus, I trust in you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.